Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe y Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Punta tayo sa atin topic, September 24, 2025. Kapalaran ni na Estrada at Revilla, nakasalalay kay Bernardo Zoldico, hindi proper, na ipatawag sa pagdinig sa Senado. Isang real-life drama series na sinusubaybayan ng sambayan ng Pilipino ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Project Anomalies dahil sa plot twists at mga bagong karakter na isinasangkot. Inaabangan ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee inquiry sa Huwebes, September 25, 2025. Bukod sa nakatakdang pagharap ni Department of Public Works and Highways, DPWH, Undersecretary Roberto Bernardo, nakaantabay ang lahat sa pagbubulgar ng pangalan ng ibang mambabatas na sangkot din umano sa anomalya. Sa sinumpaang salaysay na binasa ni dismissed Bulacan 1st District DPWH Engineer Henry Alcantara sa Blue Ribbon Inquiry noong Martes, September 23, sinabi nitong si Bernardo ang nagsabi sa kanyang bigyan ng parte sa pondo ng flood control project sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, at former Senator Bong Revilla. Pero nilinaw mabuti ni Alcantara na hindi siya nagkaroon ng direktang transaksyon at pakikipag-ugnayan kina Estrada at Revilla, na parehong mariing pinabulaanan na may kinalaman sila sa flood control project anomalies. Kinumpirma ni Senator Ping Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang pagdalo ni Bernardo sa pagdinig bukas. Ito ang hinihintay ng marami dahil sa mga sasabihin ni Bernardo tungkol kina Estrada at Revilla. Sinabi ni Lacson na nakahanda na ang affidavit ni Bernardo na ibibigay nito sa Blue Ribbon Committee. Nakasalalay kay Bernardo ang kapalaran ni na Estrada at Revilla dahil siya ang makakapag-absuelto sa dalawang actor-politicians tungkol sa mga ibinulgar ni na Alcantara at dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Kung pabor kina Estrada at Revilla ang mga sasabihin ni Bernardo, ito na ang pinakamasayang kaarawan ni Revilla, na magdiriwang ng ika-59 na kaarawan sa September 25. Marami naman ang nalungkot sa pahayag ni Lacson na malabo ang posibilidad na ipatawag si Ako Bicol Party List Representative Zoldico sa Senate Blue Ribbon Inquiry. Hindi raw ito proper, ayon kay Lacson. Paliwanag niya, may interparliamentary courtesy. He's still a congressman and merong tradisyon na, voluntarily, he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or even a subpoena, hindi proper. To compel, to invite and worse, to issue a subpoena, mukhang hindi proper. Inakusahan ni na Alcantara at Hernandez na tumanggap ng bilyong-bilyong salapi na nanggaling sa pondo ng flood control projects ng DPWH. Pinabulaanan rin ni ang mga paratang laban sa kanya, pero wala siyang sinabi tungkol sa kinaroroonan niya sa kasalukuyan. Umalis ng Pilipinas si noong July 2025 para sa isang medical check-up sa Amerika. Ngayong Miyerkules, September 24, kumalat ang balita at larawang namataan siya sa Dubai International Airport para sa biyahe nila ng kanyang mga kasama sa Madrid, Spain. Bukas ang comment section para sa inyong mahahalagang opinion. E-click ang mga link sa description box. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell for more showbiz chika updates at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat. Adios.